yung creeper. Hindi. Ano ito? Puno? Sige lang, labas. Yun. Okay. Photograph Season 5. Episode 1, The Rift Dimension. Mukhang napasarap ata yung tulog mo. Ha? Saan yun? Si ano to, diba? Sino yun? Hindi na importante kung sino ako. Ang mahalaga rito ay malaman mo kung bakit ka nandito. Si Sunam. Bakit ako nandito? Sunam ba yun? May alam ka ba kung bakit ka napunta rito? Konektado ba ito sa nangyaring paligsahan namin? Madalas ka ba nagtataka kung bakit ka bigla na sa ibang lugar? Oo? Napapansin mo rin ba Ano na yun? napapadalas yung sakit ng ulo mo? Oo, napapansin ko yun. Talaga ba? Sa totoo lang, marami ka pang kailangan malaman. Ngunit hindi rin maganda na malaman mo ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Nanabil daw? Anong ibig mong sabihin? Sa realidad na ginagalawan ng karamihan, lahat ng nandito, tao, bagay, hayop, elemento, at iba pa, ay balanse. Sa oras na mayroong nagimbala ng balanse na ito, ay may mga kahihinatnan na haharapin. Hindi lang para sa isa, kundi para sa lahat. Nanabil? Aha? Mabuti na ganoon at mabilis kang matuto sa mga bagay para hindi tayo magtatagal pa ng sobra sa mga paliwanag. Pero bakit ako nandito? Nandito ka dahil lahat ng nabanggit ko ay meron ka. Meron akong ano? Ay, Oo, yung balanse. Ngunit hindi lang yun. Kundi alam mo yung timbang ng lahat ng mga ito. Dahil nararamdaman ko sa'yo yun. Teka, paano mo nasabing alam ko lahat? At paano kung mali yung iniisip mo? ano? Madali natin sabihin na piliin mo o gawin mo yung isang bagay na ito para wala kang pagsisihan. Pero napaka-imposible na. Ha? Bakit? Ganda? Kahit gaano pa pinaghihirapan ng isang bagay para piliin ito, lagi tayong magkakaroon ng pagsisisi sa mga bagay na pinipili at pinagdesisyonan natin. Ganun ang balanse. Ganun kayong mga tao ginawa. Kaya importante na maging totoo kayo sa mga nararamdaman ninyo. Kapag pumili ka ng isang bagay o nagdesisyon ka, pero nakabase ito sa totoo mong nararamdaman, masasaktan ka lang ng konti. Pero hindi kasing sakit ng pagsisisi mo. Matanong lang kita, nakakaramdam ka ba ng takot? Oo, natatakot din ako sa mga bagay-bagay. Yang nararamdaman mo, yan ang totoo. Hindi dahil bago sa iyo yung nangyayari o kaya nasa lugar ka na hindi mo alam. Kundi kaya ka nakakaramdam ng takot ay dahil nag-iingat ka. Sa bagay, ganun nga yun. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Pakiramdam ko, nasa isang mundo ako na lagpas sa imahinasyon ng katulad ko. Ang lugar na ito, pagdating sa lengguwahe ninyo, ay pwede siyang tawagin na Rift Dimension. Rift Dimension? Mission? Ito ang lagusan ng lahat ng mga dimensyon na nandirito sa kalawakan o galaksiya. Black Sea. Sa madaling salita, dito lahat dumadaan ang mga entidad upang makapunta sa ibang mundo. Talaga ba? Teka, ano yung dahilan bakit ako napunta rito?
bibigyan kita ng kaalaman. Kilala mo ba yung pangalan ng episode? Oo. Lagi nababanggit ng mga kasama ko yun sa akin. Minsan nga nagtataka sila kung ako pa talaga yung Christian na kilala nila eh. Nakakapagtaka kung bakit pero lagi nila nababanggit yung pangalan na yun pagkatapos nila ako dudahan eh. Alam mo ba yung nakamaskara na dumating sa mundo mo? Teka, yung nakamaskara? Yun ba yung nanira sa lugar ko? Ding ding dong, ding dong ding, pam pam. Panira. Oo. Kilala ko siya. Siya yung huli kong nakita bago mapunta sa lugar namin ngayon. Sa mga susunod ko na sasabihin, ay hindi ito sapilitan. Dahil nasa iyo pa rin ang desisyon sa huli, kung ayaw mo o gusto mo. Sige. Gusto mo ba maging pangitain at maging manglalakbay ng galaksiya? Teka, maging pangitain at manglalakbay? Anong ibig mong sabihin? Konti na lang yung oras na meron tayo. Ngunit hindi ko rin maaaring ipaalam sa iyo kung gaano kadaming oras na lang ang meron tayo. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo ako tinatanong at inaalok na maging pangitain at manglalakbay. Pwede mo bang simplihan yung sinasabi mo? Inaalok kita na maging mata at boses ng galaksiya. Uy, ang bigat naman ata ng inaalok mo sa akin. Kaya binigyan kita ng babala kanina na nasa iyo ang desisyon kung gusto mo o hindi. Sige, sabihin natin na tatanggapin ko to. Anong kahihinatnan nito? Wala. Ha? Oo, kaya to. Akala ko ba lahat ng desisyon may kahihinatnan? Baka ng gusto. Gaya ng sinabi ko, hanggang makakaya mo ay huwag nating gagambalain ang balanse ng realidad. Sa madaling salita, ikaw ang magbabalanse nito. Sa prinsipyo na ito, walang tama o mali sa gagawin mo. Dahil gaya ng sinabi ko, bawat desisyon mo ay nakasalalay ang pagiging totoo mo sa nararamdaman mo. Kumbaga, hanggat sa pakiramdam ko ay tama ang ginagawa ko, mapapanatili ko yung balanse ng realidad? Tama. Paano kung magkamali naman ako dun? Nasa iyo na kung paano mo yung tutuklasin. Teka, ano? Teka, bakit ako? Uy! Nandiyan ka pa ba? Hindi ko pa tinatanggap yung alok mo! Uy!